Nagulat si Zunayan noong sabihan siya ng kanilang master na maghanda raw siya dahil isasama daw siya nito sa pupuntahan niyang pagsasalo. Agad na kinwestiyon ng bigatilyong lalaki ang kanilang master kung bakit daw si Zunayan ang napili nitong isama. Nagreklamo rin si Zulian na hindi lang naman daw si Zunayan ang nag-iisang Grandmaster Blacksmith sa kanilang angkan, ano nga raw ang karapatan nito para ito ang sumama sa ganoon kaimportanteng selebrasyon. Ipinakita ng master ng Zhu family na nakalagay mismo ang pangalan ni Zunayan sa natanggap niyang imbitasyon. Sinabi niya sa lahat na ang naging kampyon nga raw ng natapos na Monster Territory Trial ay ang pinakabatang War God level candidate na si Zofan. Ang gumawa nga raw ng mystic weapon nito ay ang kanilang kaanak na si Zunayan. Kung wala nga raw itong karapatan na sumama sa kanya, sino pa nga raw sa mga ito ang karapat-dapat? Nagulat si Zulian noong malaman nito na pag-aari pala ng naging kampyon ng Monster Territory Trial ang mystic weapon na nakatulong kay Zunayan para maging isang Grandmaster Blacksmith. Lumapit ang master ng Zhu family para sabihin kay Zunayan na karapat-dapat nga raw ito na maging miyembro ng kanilang angkan. Mayroon nga raw itong natatanging talento sa paggawa ng mga sandata at marunong din itong kumilatis ng mga taong sasamahan nito. Sinabi niya ulit kay Zunayan na kailangan na raw nitong magbihis para sa kanilang pagdalo, pero hindi naman daw nito kailangang magmadali dahil napakarami pa raw nilang oras. Nainggit ang matabang si Zulian sa pagtrato ng kanilang master kay Zunayan, bakit nga raw naungusan pa sila nito gayong nagmula lang naman ito sa isang mahirap na pamilya. Isa-isa nang nagsidating ang mga tao na imbitado sa Mercenary Training Camp Banquet Hall. Dumating si Zofan kasabay ang mga bago niyang naging kaibigan sa loob ng Mercenary Association. Agad na bumati at kumaway ang ating bida noong matanaw niya ang kanyang big sis na si Zunayan. Natuwa ang master ng Zhu family noong makita na nito si Zofan, napakabata pa nga raw pala nito kahit na nagtataglay na ito ng pambihirang lakas. Kumaway at bumati rin si Zunayan at tinawag na brother fan ang ating bida. Nainis si Ding Yiying matapos marinig ang tawagan ng dalawa, nag-uumpisa na nga raw siyang mainis kay Zofan. Noong makarating na ang lahat ay nagsalita na sa harapan si Director Du Qing. Sinabi niya na idinaos nga raw ang pagdiriwang na ito para doon nila ibigay ang mga reward ng mga nakapasa na partisipante sa natapos na Monster Territory Trial. Itinuro niya ang isang nakabukas na pinto at sinabi na naroon nga raw sa loob nito ang mga ibibigay nilang rewards. Namangha ang lahat nang makita ng mga ito ang napakaraming items at kayamanan, talagang hindi nga raw biro kung magbigay ng gantimpala ang Mercenary Association sa mga mahuhusay nitong miyembro. Tinawag naman ni Director Du Qing ang ating bida at sinabi na sumunod daw ito sa kanya sa kanilang treasure vault. Hindi nga lang daw nababagay ipakita doon ang matatanggap nitong reward. Nananabik ang ating bida at napaisip kung ano nga raw kaya ang reward na matatanggap niya bilang Monster Territory Trial Champion. Inaya na ni Director Du Qing si Zofan at sinabi na dadalhin niya nga raw ito kung saan nakalagay ang matatanggap nitong reward. Nagtanong si Zofan kung ngayon na ba raw talaga, akala nga raw niya ay hihintayin pa nilang matapos ang nagaganap na pagsasalo. Sumagot si Director Du Qing na gusto nga raw niyang samantalahin ang ingay ng kasiyahang ito para pasunurin sa kanya ang ating bida. Sa pamamaraang ito nga raw ay hindi sila masyadong makakakuha ng maraming atensyon. Sinabihan din ni Director Du Qing ang ating bida na tingin ba raw talaga nito na tinawag niya lang ito para tumanggap ng reward. Nagtaka naman ang ating bida sa sinabi sa kanya ni Director Du Qing, nagtanong siya kung may iba pa ba raw silang gagawin bukod sa pagkuha ng kanyang reward. Hindi sumagot si Director Du Qing at lumapit lang ito sa isang lalagyan kung saan nakapatas ang ilang libro. Pagkapindot ni Director Du Qing sa isang nakatagong buton ay bigla na lang bumukas ang pinto ng isang sekretong kwarto. Pumasok sa loob nito si Director Du Qing kaya sinundan din siya ng ating bida. Habang nasa loob ay nagtanong si Director Du Qing kung ano ba raw ang lugar na ito, mukhang hindi nga raw ito ang klase ng lugar na maaaring paglagyan ng kanyang premyo. Pagkaskan ni Director Du Qing sa isang pader ay sinabi nito kay Zofan na wag daw itong mag-alala, malalaman na rin daw nito kung bakit sila nandoon. Nagtaka ang ating bida noong may bigla na lang nangyari sa kanyang katawan. Matapos ang ilang segundo ay bigla na lang silang naglaho ni Director Du Qing sa loob ng pinasukan nilang sekretong kwarto. Nagtaka ang ating bida kung ano ba raw itong nangyayari sa kanya, pakiramdam niya nga raw ay parang maglalaho na ang kanyang katawan.
Sinabihan ng Wasp King ang kanyang Master Zoufan na wala raw itong dapat ipag-alala, nangyayari nga lang daw ito nang dahil sa nasa loob sila ngayon ng isang transmission device. Hindi na nagduda pa si Zoufan noong makita niyang sumang-ayon si Little Gray sa paliwanag ng Wasp King. Hindi na rin nagtagal at nakarating na ang ating bida sa loob ng isang espesyal na lugar. Agad na tinanong ni Zoufan ang kasama niyang si Director Du Qing kung ano raw ang lugar na ito. Pagkarating nila ay nagsimula na agad maglakad si Director Du Qing, habang naglalakad ay sinagot nito ang tanong ng ating bida at sinabi na nasa loob nga raw sila ngayon ng Crystal Palace. Pinaliwanag niya na ito nga raw ang pinakakumpidensyal at pinakasekretong lugar ng kanilang Mercenary Association. Ang dahilan nga raw ng pagbubuo ni Bu Qiufeng ng sarili nitong paksyon ay para sakupin ang lugar na ito. Nagtaka si Zoufan sa sinabi ni Director Du Qing na ito raw ang pinakasekretong lugar ng Mercenary Association, tinanong niya kung doon ba raw nakalagay ang treasury ng mga ito. Sumagot naman si Director Du Qing na nasa ibang lugar daw ang Mercenary Association's treasury, sinabi niya rin na mas importante pa nga raw ang lugar na ito kumpara sa mga pag-aari nilang kayamanan. Pinaliwanag ni Director Du Qing na kaya raw espesyal ang lugar na ito ay nang dahil sa ang mercenary president lang ang maaaring pumasok dito. Tinanong ni Zoufan na kung ang mercenary president nga lang daw ang maaaring makapasok doon, bakit nga raw nakakapunta na rin doon si Director Du Qing. Natuwa si Director Du Qing sa bilis ng pag-unawa ni Zoufan, sinimula na rin niyang ipaliwanag kung bakit nakakapasok na rin siya doon. Ikinwento ni Director Du Qing na may bigla na nga lang daw umatake sa kanilang president habang nasa gitna ito ng pag-breakthrough para maging isang advanced war god level. Nagtamo nga raw ito ng malaking pinsala at kasalukuyan ito ngayon na nagpapagaling sa isang sekretong lugar. Habang hindi pa nga raw ito lumalabas ay pansamantala muna nitong ibinigay sa kanya ang otoridad na makapasok sa Crystal Palace. Nagulat si Zoufan noong malaman nito na may umatake raw pala sa president ng Mercenary Association. Sinabi ni Director Du Qing na kung hindi nga lang na-injured ang kanilang president ay hindi sana tatangkain ni Bu Qiufeng na isagawa ang mga plano nito. Pinagmalaki rin ni Director Du Qing na isang araw ang kanilang president sa 10 war god level elite ng kanilang bansa, pero hindi nga raw sila nagpunta doon para pag-usapan ang mga ganoong bagay. Dinala niya nga raw doon si Zoufan para makuha na nito ang kanyang espesyal na reward sa pagkakapanalo nito sa natapos na Monster Territory Trial. Nagtanong si Director Du Qing kung alam ba raw ni Zoufan kung saan nagmula ang Crystal Palace, walang naisagot ang ating bida kaya sinimulan na ng direktor ang pagpapaliwanag. Sinabi ni Director Du Qing na ang Crystal Palace nga raw ay isang lugar na hindi binuo ng mga tao, nadiskubre nga lang daw ito ng kanilang president habang nangyayari ang Night of the Starfall. Binahagi ni Director Du Qing na sa maikling panahon nga raw ay bigla na lang naglabasan ang napakaraming halimaw sa kanilang mundo. Pero ilang tao nga lang daw ang nakapagtanto na may ibang nilalang ang dumating sa kanilang planeta habang nangyayari ang Night of the Starfall. Habang naglilibot nga raw noon ang kasalukuyan nilang president ay bigla itong napadpad sa lugar kung saan nakatayo ang Crystal Palace. Hindi niya noon malaman kung nasaan siyang lugar. Nagtataka rin siya kung anong klase ba raw ng halimaw ang nasa loob ng kaharap niyang kristal. Habang pinagmamasdan niya ang halimaw ay bigla na lang bumukas ang mga mata nito. Hanggang sa tuluyan na ngang nakawala sa loob ng isang malaking kristal ang isang makapangyarihang halimaw na kilala na nating lahat. Noong makawala ang Ape King ay tinanong nito ang mercenary president kung isa ba raw ito sa mga nilalang na naninirahan sa napuntahan niyang planeta, kung ganoon nga raw ay gusto niyang gumawa ng kasunduan sa pagitan nilang dalawa. Sinabi ni Director Du Qing na parte nga raw ng napag-usapang kasunduan na bubuksan ng Four-Armed Ape King ang Monster Territory Trial. Pagkatapos nga raw noon ay doon na itinayo ng kasalukuyang president ang kanilang Mercenary Association. Pinaliwanag ni Director Du Qing na nakarating nga raw sa ganoong katatayuan ang kanilang Mercenary Association nang dahil sa sikretong ito. Naisip ni Zoufan na hindi raw pala nilalang ng kanilang planeta ang Four-Armed Ape King, ngayon nga raw ay malinaw na rin sa kanya kung bakit nito binubuksan ang Monster Territory. Naisip din ng ating bida na mukhang hindi rin daw taga roon si Little Gray. Tumahol ng isang beses si Little Gray na para bang ipinapahiwatig na tama nga raw ang iniisip ng ating bida. Nagtanong si Zoufan kay Director Du Qing kung nakasealed ba raw ang mga halimaw na nasa harapan nila sa Crystal Palace.
Sumagot naman ng oo si Director Do Ching at sinabi na hindi nga rin daw nagmula sa kanilang planeta ang mga nakikita nilang nakakulong na halimaw. Pero lahat nga raw ng mga ito ay wala pa namang senyales na mga mabubuhay. Nagtanong ang ating bida sa Ghost-Faced Wasp King kung hindi rin daw ba ito taga roon sa kanilang planeta. Sumagot naman ng Wasp King nang hindi niya rin daw sigurado, simula nga raw nang magkaroon siya ng kamalayan ay isa na agad siya sa mga malalakas na Beast King. Pinagpatuloy ni Zofan ang pagsunod sa paglalakad ni Director Du Ching, sinabi niya na parang araw silang naglalakad sa isang libingan ng mga alien monsters. Sinabi ni Director Du Ching na kapag nga raw nakontrol ni Bok Hyofeng ang mga ganoong klase ng halimaw at ginamit nito sa masama, hindi na nga raw niya maisip kung ano ang kahihinatnan nito. Isa nga raw maambisyon na tao si Bok Hyofeng kaya malamang nga raw ay gumawa ito ng isang pangdaigdigang sakuna. Sinabihan ni Director Du Ching ang ating bida na napakahusay nga raw pala nito kaysa sa kanyang inaasahan, magiging isang araw ito sa mga haligi ng kanilang Mercenary Association sa hinaharap. Binanggit din ni Director Du Ching na binigyan nga raw siya ng kanilang president ng permiso na mag-issue ng isang espesyal na reward para sa naging kampyon ng natapos na Monster Territory Trial. Inilabas ni Director Du Ching ang isang kahon kung saan nakalagay ang reward na matatanggap ni Zofan. Pagkabukas ni Director Du Ching sa kahon ay nagtanong ang ating bida kung ano raw ang crystal badge na ito. Sumagot naman si Director Du Ching na ito nga raw ang susi para makapasok din si Zofan sa loob ng Crystal Palace. Binanggit niya rin na ang ating bida nga raw ang pumapangatlo sa kanya at sa kanilang president na nagmamayari ng ganoon kahalagang bagay. Ibinahagi rin ni Director Du Ching na inutusan nga raw siya ng kanilang president na ipahatid ang kahilingan nito, kung sakali mang may mangyari nga raw sa kanyang masama sa hinaharap. Sinabi nga raw ng kanilang president na kapag nalagay nga raw sa panganib ang Crystal Palace ay ipinapakiusap nito kay Zofan na sana raw ay tumulong ito. Hindi nga lang daw isang ordinaryong badge ang ibibigay nila sa ating bida dahil naglalaman rin daw ito ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan na maaari nitong madiskubre pagdating ng araw. Matapos ilahad ang pakiusap ng kanilang president ay tinanong na ni Director Du Ching si Zofan kung tinatanggap ba raw nito ang ibinibigay nilang reward at ang kaakibat nitong responsibilidad. Sa sandaling tanggapin nga raw ito ng ating bida ay ito na ang magiging susunod na kahalili ng kanilang president simula ngayong araw. Nagulat si Zofan sa sinabi sa kanya ni Director Du Ching, hindi siya makapaniwala na kapag tinanggap niya nga raw ang ibinibigay ng mga itong crystal badge ay siya na ang magiging susunod na kahalili ng president sa pamumuno sa Mercenary Association, na siyang isa sa mga pinakamalaking organisasyon ng mga Starfall Warriors sa kanilang bansa. Shout out kay Idol RNTV sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Tinanong ng ating bida si Director Du Ching kung sigurado ba raw talaga ang mga ito na ibibigay nila sa kanya ang crystal badge na siyang simbolo ng pagiging susunod na kahalili ng president sa pamumuno sa Mercenary Association. Agad namang sumagot si Director Du Ching nang sigurado na nga raw sila, si Zofan nga lang daw ang nag-iisang successor sa kanilang Mercenary Association. Sinabi rin ni Director Du Ching na matagal na nga raw nabanggit sa kanya ng president ng Jinning Mercenary Guild ang ating bida. Nagtanong si Zofan kung ang kanya ba raw Uncle Puhaw ang tinutukoy nito. Sumagot si Director Du Ching nang si President Puhaw nga raw ito, noong makausap niya nga raw ito ay doon na siya nag-umpisang magbigay pansin sa pangalan ng ating bida. Kaso nga lang daw ay napakabata pa nito noon, kaya kahit alam niya nga raw na mayroon itong talento, ay inakala niya nga raw nakakailanganin pa nito ng 10 taon bago pa ito tuluyang lumakas. Sinabi ni Director Du Ching na sa bawat taon ay napakarami daw niyang nakikilalang talentadong tao, kabilang na rin doon ang isa sa mga pinakamagaling na si Tian Jian na kilala ng marami sa bansag na Heavenly Sword. Nagawa nga raw nitong maging napakalakas sa edad na 30 at naging isa sa mga haligi ng kanilang Mercenary Association. Pero hindi niya nga raw akalain na mas magiging mabilis ang paglakas ni Zofan at magagawa nitong manalo sa Monster Territory Trial sa loob lang ng kaunting panahon. Sinabi rin ni Director Du Ching na si Zofan nga raw ang may pinakamahusay na talento, mental edad at personalidad sa lahat ng mga talentadong tao na nakilala niya. Sa hinaharap nga raw, ang nakikita niya lang paraan para malampasan ng Mercenary Association ang mga kakaharapin nito ay ang mapasailalim ito sa pamumuno ni Zofan.
Sinabi ni Director Du Ching na sa taglay ng araw na talento at integridad ng ating bida ay maaaring ito ang maging pinakamahusay na presidente ng kanilang Mercenary Association pagdating ng araw. Nahiya naman ang ating bida at sinabi kay Director Du Ching na kakaakyat pa lang daw niya sa pagiging isang advanced warlord, napakaaga pa nga raw ng mga papuri na sinasabi nito sa kanya. Sumagot si Director Du Ching na hindi nga raw napapaaga ang mga papuring salita na kanyang binabanggit dahil kung tutuusin nga raw, pakiramdam niya ay huli na ang mga sinasabi niyang ito. Kung sana nga lang daw ay nakilala niya agad ang ating bida ng mas maaga pa ng 2 taon. Sinabi ni Director Du Ching na kahit nga raw hindi na injured ang kanilang president ay may kakaharapin pa rin ang kanilang Mercenary Association na isang malaking krisis. Hindi na nga raw ito nakakapagtaka lalo na't kumpara sa ibang organisasyon ng kanilang bansa, ang kanilang araw Mercenary Association ay hindi parte ng anumang puwersa. Sa pag-edad nga raw ng kanilang president ay napakaraming organisasyon ang sinasamantala ang oportunidad na magpasok ng kanilang mga tauhan para maging susunod na kahalili. Isama pa nga raw ang pagkakaroon ng ibang paksyon sa loob ng kanilang Mercenary Association na siyang maaaring maging dahilan ng kanilang pagkawasak. Sinabi ni Director Du Ching na kailangan nga raw nila ang mga talentadong gaya ni Zhou Fan na pamunuan ang kanilang organisasyon sa mga ganoong kakritikal na sitwasyon. Sana nga raw ay tanggapin ni Zhou Fan ang ibinibigay nilang Crystal Badge dahil kailangan nga raw nila ito para malampasan ng Mercenary Association ang mga kakaharapin nitong problema. Nagsalita ang ating bida at sinabi kay Director Du Ching na dahil nga raw matagal na siya nitong napansin, ibig sabihin daw noon ay alam na rin ito ang kanyang family background. Kapag siya nga raw ang naging successor, masasangkot nga raw ang mga ito sa ginagawa niyang paglilinis sa pangalan ng kanyang ama. Kapag nangyari nga raw yun ay mabibigyan niya lang lalo ng problema ang Mercenary Association. Sumagot si Director Du Ching na kapag si Zhou Fan nga raw ang naging successor ng kanilang president, ay magiging kakampi na rin daw nito ang lahat ng mga pinakamalalakas na miyembro ng Mercenary Association sa anumang bagay na pinuproblema nito. Matapos marinig ang sinabi ni Director Du Ching ay nagpasya na ang ating bida na tatanggapin niya raw muna ang ibinibigay ng mga itong Crystal Badge. Saka na nga lang daw nila pag-usapan ang kanyang pagiging president successor lalo na't isa pa lang siya ngayong advanced warlord, at hindi pa sapat ang lakas niya para masangkot sa labanan ng mga War God elite level. Naisip ni Zhou Fan na kung hindi man daw siya ang maging sunod na kahalili ng presidente, naging target na nga raw siya ngayon ni Bu Qiufeng matapos ang ginawa niya sa Monster Territory Trial. Simula nga raw ngayon ay mayroon na siyang napakalakas na kalaban na nasa level ng War God. Bukod pa nga raw kay Bu Qiufeng ay hinahanap pa rin niya ang mga tao na may kagagawan sa pagkakakulong ng kanyang ama. Napakarami niya nga raw makakalaban sa hinaharap kaya kailangan niyang mas pabilisin ang kanyang pagpapalakas hanggang sa lalong madaling panahon. Dahil sa mas nadagdagan ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ng ating bida, hindi na ito makapaghintay na makaakyat siya sa pagiging isang War God level. Biniro ni Zhou Fan si Director Du Ching nang umiti naman daw ito. Sa itsurang araw nito ay para na itong nagbibigay ng kanyang mga huling habilin. Sinabi rin ni Zhou Fan na naniniwala nga raw siya na makaka-recover din agad ang kanilang president at ito na ang bahalang kumalaban kay Bu Qiufeng. Nagbiro ulit ang ating bida na kailangan nga raw magngingiti ni Director Du Ching dahil magiging mabilis nga raw ang pagtanda nito. Tumawa si Director Du Ching at naisip na may pagka-optimistiko nga raw si Zhou Fan. Nagsalita rin ito at sinabi na naniniwala rin daw siya na magiging ayos lang ang kanilang presidente. Matapos nilang mag-usap ay bumalik na ulit ang dalawa sa loob ng Mercenary Training Camp Banquet Hall. Sinabihan ni Director Du Ching ang ating bida na ang lugar nga raw na pinuntahan nila ay isang top secret ng kanilang organisasyon na hindi nga raw nito maaaring ipagkalat sa iba. Sumagot naman si Zhou Fan at sinabi kay Director Du Ching na wag nga raw itong mag-alala. Isisikreto niya nga raw sa ibang tao ang lugar na ito pati na rin ang lahat ng kanilang mga napag-usapan. Biniro ng Wasp King ang ating bida na dapat daw pala ay walang ibang makakaalam, alam na niya nga rin daw ito, kaso nga lang daw ay hindi siya isang tao. Tumahol din si Little Gray para ipahiwatig na maging siya ay alam rin daw ang sekretong ito ni Zhou Fan. Lalabas na sana sila ng kwarto pero may biglang naalala si Director Du Ching. Sinabi nito kay Zhou Fan na kapag may oras daw ito ay dalasan nga raw nito ang pagbisita kay Tianjian para matuto pa siya ng mga malalakas na sword technique. Alam niya nga raw na hindi pala kaibigang teacher ang Heavenly Sword, pero kailangan pa rin daw itong puntahan ni Zhou Fan.
Kapag nga raw nagustuhan ni Tianjian ang mga ipinapakita ng ating bida ay tuturuan niya rin ito ng maayos. Sumagot naman si Zofan at sinabi na bibisitahin niya nga raw ang Heavenly Sword kinabukasan. Pagkasagot ng ating bida ay naisip nito na kagayang-kagaya nga raw ng mga sinabi ni Director Du Qing ang ugali ng kanyang senior na si Tianjian.